dear beloved, Boss Mike Cervera. Cash daw po. Grabe mga kababayan ko. Eto na. 318K plus salary. And 1 month budget. Take home over 1 billion peso. Ang laka. Eto, zombie yun. Ronnie D. Guzman, zombie. Tuloy ko na. Magkakampi kayo ni Martin, kaya yan. Kampanya hindi mo inaayos po, na mabibisto kayo at si Sara mai-impeach po. Yan! Ito na. Yung lower teeth niya kasi, puro tartar. Puta, napansin mo pa yung tartar? Ang tindi mo talaga, Jojo Chavez. Eto. Libiste. Time. Ito na. Ayos Ito na mga kababayan ko. Alam nyo, sa totoo lang, itong si Libiste, mukhang may sira din ang ulo, Pero sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, parang si Toby din yan. Minsan, pakinggan din natin yung sinasabi. At minsan, mga kababayan, nakakasawa rin, Parang naging Meow Meow 2.0. Sabi nga dito sa SMNI, eto. Bago natin puntahan. Sabi dito, Claire Castro, anong nakakaiyak? Kasi nga itong anak ni Loren Legarda, iyak ng iyak. Iyak ng iyak. Tinatanong ni PCO Yuse Claire Castro kung bakit umiiyak si Batangas 1st District Representative Leandro Lebiste sa kanyang mga interview sa media. Ayan mga kababayan ko. Sa isang panayam, naluluhang sinabi ni Lebiste na nakakalungkot umano na sa halip na isa publiko ang listahan ng mga DPWH project ay tila pinagtatakpan pa ayon po sa Batang Lebiste. Sagot naman ni Yuse Claire Castro, wala namang pagtatakip dito. Ikaw yung unang naglabas, tapos sinasabi mo, ito sa email mo, yung nakuha mong dokumento, binigay sa iyo ni former Secretary Bunuan, di ba? Natandaan ko, nung binabanatan natin si Bunuan, marami pa nga nagagalit sa inyo, Pero ngayon, si Bunuan, mga kababayan, ayun na, lumilitaw na, Kaya alam nyo, kahit magalit kayo sa akin, wala akong magagawa dyan, damdamin nyo yan, Totoo naman, di ba? Etong si Libiste ang mga naglalabas ng mga issue, tapos ibang tao ang gustong maglabas? Anong klaseng kalokohan nito? Meow Meow 2.0? Sabi rito, di ba? So, ano na yung Cabral files na sinasabi mong binigay ni Yusek Cabral sa'yo? Nasaan na? Eto naman hindi ba kontrolado netong nanay niya na si Senator Loren Legarda, Loren Legarda, mga kababayan ko, itong anak niya, hindi ba kontrolado? Eto na. Ikaw ang naglabas, gusto mo iba magpatunay, gago ka. Tama? Siya yung nagchichismis, siya yung nagchichika, siya yung nagkakalat ng mga issue, tapos gusto niya, yung chinismis niya, iba yung magpatunay. Saan ka naman, mga kababayan, makakita ng ganon? Hayop na yan. Ang tagal-tagal na niya na. Ayon pa rito. Dapat ay noong panilabas ni Libiste ang files. Sinabi na nga natin to na dapat noong pa, nilabas nung buhay pa si Cabral. Di ba? Nang mayroong magpatunay na totoo yung mga dokumentong hawak-hawak netong malaki ang ilong.
Malaki ang butas, mga kababayan. Oo. Yung mukha ni Libiste, eto mga kababayan, sorry naman. Okray tayo, no? Okray talaga tayo. Yung ilong, mga kababayan, parang ilong ng kalapating risen. Ay! Ay, ano, si Buno, Boss Mike, corrupt talaga yan kahit noon pa. O, di ba sinabi ko nga, sino alam nung kalapating raisin? Homer ba, Homer? Kasi nung araw, uso yun eh. Yung mga raisin, yung mga ilong sargo, ano? Oy, winterhan niya ngay garod. Alam nyo kapag dito sa aking channel, meron kasama talagang ganyan. Pintasera ko, oh. Kaya nga inaamin ko na eh, 'di ba? Eto na. Mga kababayan ko. Aniya dapat ay noon pa nilabas ni Libiste ang files para ma-authenticate nung buhay pa si Yusek Catalina Cabral. Kung totoo man ang hawak niyang dokumento. Kita nyo? Wala na. Ngayon meron na naman. May bago na naman mga kababayan, ha? Meron, Borga Ilong. Nako, ewan ko. Eto na. Cash daw po ang pabonus today. Bonus. Wow. Sana all. Ito po muna. On top of our 300,000 salary and 1 million peso operating budget is 2 million pesos Christmas bonus per congressman. Anak ng... Saan kayo humuhugot ng kapal na mukha niyo? Sa gitna ho ng anomalya. Lumalabas po ang Alam nyo, minsan, eto, no, nagkaroon ng bonus itong mga congressman, 2 million daw po. Kada isang congressman, 2 million, ha? Putik na yun, si Kamang Gagago, ha? Tuwan-tuwa niya si Eli. Di ba? Yung Eli, yung madaldal na isa, yung Kamanggagawa party list, ako, putik na yun, tuwan-tuwa, mayroon 2 million! Grabe, no? 2 million, ako, pambili na ng bagong sasakyan yan. Kaya alam nyo mga kababayan ko, daldalan lang ng daldalan yung mga nasa kongreso. Pare-pares naman magnanakaw yan eh. take home, kung isama mo yung MOOE at yung sweldo, times 318, would be over 1 billion pesos. Talaga bang sakdulan ng kawalang-yahan ninyo? Mawalang galang lang po. Sorry po, hindi naman sa lahat. Kayo ba'y manhid? Kayo ba'y walang pakiramdam? Kayo ba'y insensitive? Wala na. Alam nyo, imbis na mga kababayan yung bang magkusa itong mga kongresista na dapat mga kababayan ko dahil sa kalagitnaan ng issue, lalong-lalo na sila nasasangkot sa mga kung ano-anong mga insertion at ano pa. Gaano man lang mga kababayan, kung ikaw ay meron kang kahihiyan, at tila bang wala na, puro kapal na lang ng muka. Yung mga kababayan ko dapat sana wala nang ganyan, Congressman, si Speaker D. Wala na munang ganyan bilang tulong sa bayan. Kung talaga kayo may mga natitira pang kahihiyan sa katawan ninyo. Sobra sobra na ho, mga kababayan ko. Diba? Sobra-sobra. Panahon ni Digong, hindi welcome, magbunyag. Pero ngayon, welcome Oo! Wala pwede ka bang magsalita nung panahon ni Digong? Gusto mong mapersilapid ka? Kaya alam nyo mga kababayan ko, sobra na hong kakapalan itong mga ginagawa nitong mga kongresista. Na imbis mga kababayan, palagpasin nyo na yung nasa kalagitnaan kayo ng kontrobersya, ng korupsyon. Abay, nakuha nyo pa talagang kumuha ng bilyon?
Kakapal ng mga muka. Ang kapal ng muka, hindi na nahiya. Di ba, mga kababayan ko? Sana, no, mga kababayan ko. Paano na ang bansang Pilipinas kung pinamumugaran na tayo at tila ba sobra na ang kanser sa usapin ng korupsyon dahil ang mga namumuno mismo ang siyang nangunguna para nakawin ang pera ng bayan na ito. Wala na hong pag-asa kapag kaganito ng ganito. Oo. Ang natitira na sigurong pag-asa, alam nyo, yung bang manalangin tayo ng sabay-sabay, baka sakaling magkatotoo na hindi naabutin ng New Year putukan, itong mga kongresista, mga politiko, mayor, mga senador, mga kawani ng gobyerno na mga kurakot. Sana, mga magsimangmatayan sila. O kaya naman, gayahin yung ginawa ni Yusek Cabral, magsiksikan kayo at okay lang yan, hindi na kayo sisitayin dahil parang naging tourist spot na yung kinahulugan ni Cabral. Kung po pwede lang i-hypnotize itong mga ito, sabay-sabay kayo pumunta sa Cannon Road. At gayahin nyo, pila-pila kayo doon, sabay, magsipagtalon. Alam nyo mga kababayan, wala na siguro tingin ko, isa pang solusyon, na talagang tayo sakupin na. Sakupin na tayo ng mga mayayamang bansa at bigyan tayo ng pagkakataon na ilang taon, ilang dekada para sa mga susunod na saling lahi o mga susunod na henerasyon ang magbenepisyo, yung ating mga apo ng mga apo, mga anak ng mga anak, sakupin na tayo. Ang hindi lang naman papayag dyan at hindi mga sasang-ayon, karamihan dyan yung mga congressman at senador, mga mayor, gobernador, yung mga politiko. Bakit? Dahil hindi na ho nila magagawa yung katulad ng ginagawa nila ngayon na pangungurakot. Sa totoo lang wala na ho tayong mapipili. Wala na tayong mapipiling mga politiko dyan. Sa totoo lang, No. Kung pwede nga lang, ako na lang yung maging iti Tapos hindi ako tinatalaban ng bala. Siguro papasok ako sa kongreso, tuturo ko sila, tikiting. Pagturo mo, no? Pag tinamaan ng turo mo, sigurado, mauustal no? Kaso wala nga. Napaka-imposibleng mangyari pero mas maliwanag mga kababayan ko na sige na, sakupin nyo na kami. Kasi nakakasama na talaga ng loob yung mga nangyayari. Diba? Ang problema pa dahil maraming pera, ang mga nakukulimbat netong mga kongresista, lalong-lalo na itong Saldico at Martin Romualdez, may mga pambayad para ipagtanggol sila. Tama, mali? Di ba? Kaya akala ng mga iba, malilinis sila. Hindi ho. Hindi ho. Walang malinis sa mga nababanggit nating mga pangalan. Kaya alam nyo, panalangin na lang natin na sana talaga. Una, mga matay na yan bago mag New Year. Para 2026 mga kababayan, magsabi rin naman na, sa lahat ng mga mauupo pag nagnakaw may sumpayan.
Isusumpa natin mga kababayan na sa lahat ng mga nais manilbihan at pag magnanakaw ka, mamamatay ka kaagad. Oo, At saka yung pagkamatay mo, hindi malamang dahilan. Bigla ka na lang mawawalan ng hininga. Oo. Kahit saan ka abutin, kahit pa bumibengbang ka, kapag ka ikaw magnanakaw, napatunayan at yung oras na yon, mawawalan ka na kagad ng hininga. Malas naman yung binibengbang, Malas naman yung binibengbang at kabengbang kung bigla ka namang mamamatay bigla habang nasa kalagitnaan. Di ba, no? Sana lang, no? Kung, lahat ng mga politiko isusumpa, Sumpain sana kayo ng Diyos, sabi nga nila, na kapag kayo nanumpa na hindi kayo mangungurakot at kayo magsisilbi ng tapat, sana, pag nangurakot kayo, walang pipiling lugar, walang pipiling pagkakataon, kayo'y babawian ng hininga. Ayos sana, no, mga kababayan, no? Di pa nakakarating ng climax, doon. Yun na nga, yung bang, yung bang, nandun pa lang siya, sige pa. Di ba? Nandun pa siya, isagad mo pa. Di ba? Nandun siya, sabi ni babae, partakam, di ba? Yung lalaki naman, nandun na siya, ay na, nagimaskan mayang. Ay, nako, mga kababayan ko. So, yon mga kababayan, at dito na po nagtatapos yung ating masayang kwentuhan. Di ba? Sabi naman dito ni Parker Samuel. Tingnan nyo. Basta mga bobo talaga naman, sabi dito, GGSS, sabi, gwapong-gwapo sa sarili. Ay, bakit? Hindi ba? Di ba? Kahit naman sinong vlogger nyo dyan sa kabila, wala naman sigurong uubra. Kung pagandahan lalaki lang. Banggitin mo na kung sino ang gwapong vlogger nyo. Ako pa lang to. Patapos na tayo Gusto ko lang mag-trip. Ganito ka boboy mga DDS. Pati salamin binabanggit. Kaya ko ito ay sinasalaminan yung mata ko. Pag tinitigan mo ko sa mata, baka magjakol ka. Di ba? Di ba? Baka mamaya habang nanonood ka sa akin, pinagjajakulan mo ako. Di ba? Ay, ako. Basta DDS talaga, mga tanga bobo. Walang mga argumento. Mag-ano ka na, mag-subscribe ka muna, ha? So, paano mga kababayan ko? Hanggang dito na lang, ha? Maraming salamat sa mga DDS na tatanga-tanga. Sa mga nuknukan ng mga mangmang. Sa mga pumapansin kung ano man yung salamin ko. Mamahalin to, Prada. Maraming salamat po sa inyo. Our beloved Boss Mike.